Paano ba humiling sa Diyos? Paano ba magmakaawa sa Diyos? Paano nga ba kapag tayo ay may matinding pangangailangan at ang Diyos na lamang ang ating natatakbuhan? Ang pagmamakaawa sa Diyos, ang paghiling sa Kanya sa gitna ng ating matinding pangangailangan ay nangangailangan ng paggalang, nangangailangan ng kapakumbabaan. Tignan niyo po yung Ebanghelyo. Isang ketongin. Ang isa po sa pinaka nakakahabag na sakit, nakakaawang sakit noong panahon ni Jesus ay ketong. Una, wala pang lunas. Ngayon, meron na. Pangalawa, ayon sa tradisyon ng mga Hudyo, ang dugo ay hindi dapat hawakan. Ang ketongin, may mga sugat na sariwa, may mga dugong nakikita. Ang ketongin ng panahon ni Jesus, pinaalis sa bayan. Doon sa ilang pinatatalsik. Hindi sila pwedeng bumalik sa kanilang pamilya, humalo sa lipunan, hanggat hindi sila magaling. Yung bang ang sugat ay natuyo na, wala nang dugo na makikita. Ito ang katayuan ng isang ketongin nung panahon na iyon. Maliban sa naghihirap ka sa sakit ng sugat na nababalot na iyong katawan, nauubos ang iyong laman, naroroong inihiwalay ka pa sa mga tao na sana ay kakalinga sa iyo. Mga tao na magbibigay sa iyo ng kasiguruhan na may kasama ka sa pagdaan ng mahirap na kalagayan ng isang ketongin. Pero, tingnan niyo po itong isang ketongin na ito. Ano ang sinabi niya? Lumapit siya kay Jesus sa matinding pangangailangan niya, nagawa pa niyang tanungin si Jesus, kung ibig po ninyo, mapagagaling ninyo ako. Meron kayong naramdaman doon? Kasi kung ikaw ay may matinding pangailangan, pagalingin mo na ako, pagalingan ngayon na, hirap ako, kilala kita, makapangyarihan ka, ngayon na. You demand, namimilit ka, wala ka ng sinisino, nawawala na yung paggalang, tila nagiging palalo ka pa. Nagiging tila, mas mataas ka pa doon sa hinihilingan mo. Pero iba po itong ginawa noong itong ketongin. Nandoon ang kanyang pagpapakumbaba. Nandoon ang kanyang paggalang doon sa hinihingian niya. Kung gugustuhin niyo po, kung iibigin po ninyo, mapagagaling ninyo ako. Ibig sabihin, inilalagay pa na niya sa kamay ni Jesus ang desisyon. Hindi sasama ang loob kapag hindi na pagbigyan, kung hindi nandoon ang pagpapakumbaba at pagtitiwala sa Panginoong Jesus Nazaret. Kaya napakadali dito sa ketongin na ito. Wala nang tanong-tanong ayon sa Ebanghelyo. Papapansin nyo, yung ibang pagpapagaling niya, tinatanong pa ni Jesus. Kunyari, yung bulag, lumapit sa kanya, ano ang gusto mong gawin ko sa iyo? Obviously, bulag Di ba? Pero tinanong pa ni Jesus. Ito hindi. Walang tanong-tanong. Anong ginawa ng Panginoong Jesus? Hinawakan niya. Yung bawal nung panahon na iyon, dahil sa pagpapakumbaba, dahil sa paggalang, sa pagtitiwala nitong ketongin, hinawakan siya. Bagamat bawal noon dahil may sugat at dugo siya sa katawan. Anong sabi sa Ebanghelyo? Pinagaling siya. Ano po ang ating makikita dito na ating sanang iuwi sa araw na ito? Na kahit sa matindi nating pagsubok, kahit sa pinakamatindi nating pangangailangan, dapat po huwag mawawala sa atin ang pagtitiwala sa Diyos, ang paggalang sa Kanya, ang pagtitiwala at paggalang. Gagalangin pa rin natin, Panginoon, kung ano po ang inyong kalooban. Kagaya ni Jesus, naalala po ninyo, nung gabi na siya ay uhulihin na, the last night, huling gabi ni Jesus, bago siya mamatay kinabukasan, ano ang umalingaw-ngaw sa kanyang dasal? Ang sabi niya, Ama, napakahirap po nitong aking dadanasin. Inilarawan pa sa Ebanghelyo na yung pawis niya parang dugo na pumapatak sa lupa. Ibig sabihin, talagang napakahirap yung nararamdaman ng ating Panginoong Jesus, lalo na't nakikita niya ang kanyang haharapin sa kamay ng tumutulig sa huhuli at papatay sa kanya. Pero, ang umalingaw-ngaw sa kanyang panalangin, Ama, masunod nawa ang iyong kalooban. Kapag tayo nangangailangan, wag na tayong magmalaki. Wag na tayong magmataas ng kalooban. Pag tayo may kailangan sa Diyos, wag tayong aasta na may utang na loob siya sa atin.
at ikaw ay naniningil, Lord, pagalingin mo ako, nagsimba ako, tumulong ako, nagbigay ako, nagdonate ako, tulungan mo po ako dito. Parang iba, parang naniningil ka sa utang ng loob ng Diyos sa atin na kailanman hindi mangyayari. Dahil bawat hinga mo, bawat segundo mo ng buhay, bigay ng Diyos yan. Hindi mo lang nabibilang, bigay ng Diyos ang bawat segundo ng ating buhay. Huwag mawawala po sa atin ang tunay na pananampalataya, ang tunay na debosyon sa ating mahal na Poong Jesus Nazareno, ang tunay na pananampalataya sa Diyos. Naroroon ang paggalang, pagtitiwala. Kaya ano nangyari? Dahil nakita ng Panginoong Jesus na itong ketongin na ito, nandun ang pagkilala sa Kanya, paggalang sa Kanya, pagtitiwala. Ano sabi niya? Gumaling ka na. Ipakita mo ang sarili mo sa saserdote, dun sa pare nung panahon na iyon. Bakit? Kasi ayon sa tradisyon, ayon sa batas ng mga Hudyo, kapag may ketong ka o may sakit ka na nakakahawa, ang magdedeklara sa iyo na ikaw ay magaling na ay yung saserdote. Hindi pa nga yung manggagamot Kaya nakita ng Panginoong Jesus, itong taong ito, marunong sumunod. Sige, pagkatapos ngayon, gumaling ka, pumunta ka sa saserdote, ipakita mo ang sarili mo na magaling ka na. Yun nga lang, sa bandang huli, itong ketongin na ito, hindi na niya ginawa iyon. Hindi niya ginawa kung ano yung sanang pagsunod, pagtitiwala nitong ketongin na ito dun sa mga saserdote. Ano nangyari? Hindi na makapangaral ang Panginoon ng malaya sa mga bayan. Na yung plano ng Panginoon, yung estratehiya niya na mangaral sa iba't ibang bayan, hindi na niya magawa. Saan siya natapon? Doon sa disyerto. Hindi na siya makapasok dahil hindi na pagsunod at wala nang paggalang na ginawa itong taong ito doon sa saserdote. Minsan ganun tayo Yung paggalang natin sa Diyos, ganun na lamang. Pero hindi natin magawa yung parehong paggalang sa ating kapwa. Pag sa Poong Jesus Nazareno, kakataas pa ang kamay mo. Pag sa kapwa mo, minumura mo. Katingin ba natin, yun ang paraan ng Diyos? Katingin ba natin, natutuwa siya? Nakataas ang kamay natin, mahal na Poong Jesus Nazareno. Pag meron kang hindi gusto, yung kamay mo, nananakit ka na. Yung bibig natin, kung makapagpuri, ganun na lamang sa Diyos. Pero yung bibig na ito, na ginagamit sa pagpapasalamat, Panginoong Jesus Nazareno, hindi nang ginagamit natin para murahin, sigawan, laitin, saktan yung ating kapwa. Sana po ang ating debosyon, ang ating pananampalataya sa mahal na Poong Jesus Nazareno ay kapapalooban ng paggalang, pagtitiwala sa Diyos at hindi lamang sa Diyos. Inaasahan niya yung paggalang at pagtitiwala na iyan ipatutungkol din natin sa ating kapwa. Amen.